Dito, ang inyong sumbong siguradong may responding katapat, hindi nagdadalawang isip na tumulong, sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Expose, umaalingasaw na creek sa Parañaque City na matagal ng perwisyo sa mga residente pinaaksyonan. Ang nangyayari, parang napabayaan na talaga yung creek namin. Exclusive, aspiring Pinoy inventor na gustong ipakilala ang kanyang imbensyon na makatutulong sa ating kalikasan. Nagparesponde! Isang pampublikong paralan, may balik eskwelang hiling sa Responde. Monday, first screening. At Net25 Films na Monday First Screening, nagatid ng saya at inspirasyon sa ilang individual na kapos sa buhay. Salamat! Salamat! Nagsimula na naman ang panibagong taon ng pag-aaral at ang ating pong mga mag-aaral ay excited na makabalik sa eskwelahan. Kasabay nito ay pinarating sa programa ng pamunuan ng isang public school ang kanilang hiling. Siyempre pa, ako mismo po ang bumisita sa kanilang paralan at naghatid po tayo ng ating responde. Simula na naman ang panibagong school year. At ang mga bata sa iba't ibang panig ng bansa naghanda para sa muling pagpasok sa mga paaralan. Pero hindi lang mga estudyante ang kailangang ready sa pasukan. Katunayan, nito lamang mga nakarang linggo, sunod-sunod ang mga isinagawang Brigada Eskwela na pinangunahan pa mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nandyan ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, mga upuan, at lamesang gagamitin ng mga mag-aaral. Pininturahan din ang mga gusali at nilinis ang paligid ng mga paaralan. Ito'y para masigurong handa ng lahat sa pagdagsa ng mga bata sa eskwelahan. Kaya naman ang programa, hindi nagpahuli sa pagbibigay ng responde para sa ating mga estudyante. Napagalaman ng aming programa ang proyektong Gulayan sa Paaralan, kung saan ang bawat eskwelahan ay naglalagay ng mga mini garden para makapagtanim ng mga gulay na magagamit para sa feeding program. At ang responde na isipang maging bahagi ng ganitong proyekto. Kaya naman, naghanap tayo ng isang paaralan dito sa lungsod ng Quezon para mabigyan ng ating mga ipamamahagi. At hindi lamang itong simpleng brigada, dahil ang ating mga ipamimigay ay hindi lamang galing sa programa. Dahil marami ding sponsors ang nagkusang loob na tumulong at nagpahatid ng kanilang responde sa napili nating paaralan. Sila ang Culiat Elementary School na may mahigit 2,000 mag-aaral. Dumating ang araw ng ating pagresponde. Bagamat maulan at nagkansela ng klase, tuloy ang paghahatid natin ng tulong. Isa-isang inayos ang bitbit nating regalo. At ako mismo ang personal na nagtungo rito para iabot sa kanila ang ating sorpresa. Okay, narito na ho tayo. Ito na ho yung dala ho natin para ho sa pamunuan at mga teachers ho ng Culiat Elementary School. Nandito na ho yung ating pundalang loam soil. Malaking bagay po to dahil nga ho, ang mga paaralan
wala na ho silang espasyo ng mga lupa. Kaya importante po ito. Ito po, mga halaman na kagad. Gulay. Siyempre, may papaya. Hindi mawawalan papaya. Tinola kagad ang nasa isip po natin ito. Kamatis, may talong, at iba pa. Marami ho yan. Ito. At siyempre, yung ating po mga teachers, yung magtatanim at magme-maintain ng mga gulay nila, hindi sila mauuhaw po. May tubig po sila. At meron po tayong disinfectant para po yan sa kaligtasan rin po sa kalusugan ho nila. At mga garden tools. Asan ba? Ito oh. Ang gaganda nito. Oh, kita nyo? Oh, meron pang rake. At meron rin po tayong, ayan, panlinis. Ito, walis tingting, kailangan malinis sa isang lugar ng garden area, yung halamanan po o yung gulayan sa paaralan, kailangan importante ang linis. Linis mo, tapat mo. Tama, di ba? O, dito po, may mask rin po sila, may mga medical supplies, at syempre, hindi ho mawawala ang pagkain nila dahil magugutom rin po sila habang sila po ay nag-aalaga ng kanila pong gulayan. So yan yan po ay mula po sa Net25 at syempre sa ating po mga sponsors. Maraming salamat po sa mga rumisponde sa atin. Thank you po sa inyo. Aming nakausap si John D. Bonilla, ang OIC ng Kulyat Elementary School. Sir John D., magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Oho, ano po itong inyo pong proyekto dito at programa na gulayan sa paaralan? Ano ang konsepto nito, sir? Ang konsepto nito, ito ay napakagandang layunin dahil ito ay nakakatulong, lalong-lalo na pagdating sa feeding program. Okay. At isa sa makikinabang dito ay yung kami mismo mga teachers at saka yung mga bata. Lalong-lalo na itong mga pananim na inyo ngayon ibabahagi sa amin ay isa po itong napakamahalaga. Ano pong background po nitong gulayan sa paaralan? Kailan ba ito na-implement sa mga paaralan? Okay. So, hindi lamang dito sa Kulyat ito na-implement. The whole Quezon City or the whole National Capital Region or buong Pilipinas. Yes. Kasi para masanay ang mga bata tungkol sa pananim. Lalo na ngayon ay nagmamahalan ang ating mga bilihin. So, naandyan ang kamatis, madali na lamang nating pipitasin, nandyan lang sa paligid at iba pang mga klaseng mga gulay. Opo. Ito po ba ay nakapasok po ba to sa isang curriculum po ba? Or ito lang po ay talagang isang proyekto na para ho matuto ang mga kabataan at mga teachers po na meron silang makukuha na pagkain sa Okay. halamanan? Nasa curriculum po ito sa Edukasyon Pangkabuhayan sa EPP. So ngayon, ini-integrate ito. Isa itong programa. Kasama po ito sa lesson kung paano alagaan ang pananim, paano magpatubo, para sa ganun ay magkakaroon po ng produkto. At ano ho ba ang mga paborito ho ninyo mga itatanim ho dito? Ito po lahat ay talagang favorito ko to. Actually, sa bahay, mayroon ako niyan. Kahit saan naman nakikita mo sa mga garden, sa mga small yard group ng ating mga tahanan, ay mayroon pong ganitong klase mga pananim. Basic. Yeah. Kanina nga ho, nagkwentuhan ho tayo tungkol sa ating pong karanasan nung tayo po'y nag-aaral pa. Tayo ay meron pong tawag ito, pagtatanim na ginagawa. Ito'y lupa noon. Opo. Anong kaibahan po ngayon sa panahon ngayon? Okay, kung ihahambing natin ito dito sa kalakhan ng Maynila, meron kaibahan kung sa probinsya. Kasi doon ay malawak ang lugar na pwede nating paglagyan ng plot at malaya tayong magtanim doon. Dito, hindi naman ibig sabihin na kumo kasi walang lugar na pagtatamnan, may paraan. Ilalagay sa mga paso, ilalagay sa mga bote na pwede nating i-recycle, doon natin ilalagay, itatanim, at saka yung mga gulong, pwede nating lagyan ng lupa. At yung sa mga gilid, katulad dito sa amin, ay wala po talagang lugar. Pero may paraan. Dahil siyempre, ganun talaga ang mga teacher. Paparaan. Maparaan. Ayun. So talaga hong, yung tulad nito, yung hollow blocks, lalagyan mo lang po yan ng magandang lugar. Opo. Yun na yun. Opo. Tapos lalagyan ng loam soil. Kaya ang inyong binigay dito sa amin ngayon ay kumpleto. May hollow block na, mayroong loam soil at yung pananim siyempre. Kaya salamat po sa inyo, sa inyong responditem na binigyan ninyo ng kumbaga prioridad ang aming paaralan. Salamat po. Pag nagka-harvest na ho kayo, paano ho to? Lulutuin ninyo at anong gagawin po ninyo? Hindi naman ninyo ibebenta po to. Ang isa sa makikinabang dito ay ang aming mga estudyante. Dahil nga may feeding program, lalo na sa aming canteen,
pumipili kami ng mga mag-aaral yung medyo may kakulangan sa timbang. Yun. Halimbawa, yung malunggay, yung okra ay napakamayaman yan sa vitamina. Ihahalo namin yan sa gulay. Magulay kami, ihahalo sa lugaw, halimbawa. At isa yan sa makikinabang ang aming mga mag-aaral. Siyempre kami mga teacher, kasama na doon. Paano ho niyo ito masusustain po, Sir John D? Masusustain po talaga ito dahil mayroon po tayong mga coordinator sa EPP at saka sa ibang mga teachers na nagtuturo sa EPP. Isa sila sa nagme-maintain para sa ganun ay continuous lamang po ito. Oo. Ano ang parte ng mga estudyante dito sa inyong gulayan sa paaralan? From grade 4 up to grade 6 kasi nga mayroon silang asignatura na EPP. Tinuturo namin yung tungkol paano sila magtanim, paano pampataba, yung gamit katulad ng loam soil, Yeah. paano propagation, yung mga ganun. Katulad yan, magkasama-sama ang Oo. okra, paano paghiwa-hiwalay at itanim na. Sir John D, marapatin niyo po ang aming pong munting handog para sa Kulyat Elementary School. Sana po'y palaguin ho ninyo itong mga halaman nito at mga gulay na yan. May talong, meron po tayong, ano ba to? Papaya. Papaya, yan. Okay, so maraming salamat at Yeah. maaasahan po ninyo na Yeah. kami ito mapapalago hanggang sa mamunga at Yeah. makapag-harvest. Yan po ang simple ho naming responde sa inyo para makatulong po kami. At syempre, meron rin kami pong armas. Armas panggulay. Okay. Yan, Salamat sana po. sa kagamitang ito. Ito Yeah. ay malaking tulong po para sa pagtatanim. Ngayon. So, thank you so much po sa pagtanggap sa responde. Thank you po, Mama at Sirs. Ingat po kayo at sana po ay makatulong po itong munting responde ho ng ating pong responde team. Okay. Thank you. So, ang buong paaralan sa pumumuno ng aming principal at sa lahat ng mga teachers, lalong-lalo na dito Yeah. na nandito sila kasama ko, ay kami po ay nagpapasalamat ng buong puso mula sa inyo, sa Responde Team. Thank you so much, Sir John D. Okay, eto na po. Gulay na tayo! Ang mga guro na aming kasama at sumalubong sa aming team, masayang-masaya sa pagtingin sa ating mga naibigay. Kaya naman, ibinahagi rin natin sa kanila ang mga donut na ito mula sa Mr. Donut. Pasasalamat natin sa pagsama nila sa atin sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Walang humpay din ang kanilang pasasalamat sa ating naging responde. Bago umalis, nakibahagi muna ako sa proyektong ito. Maliban sa pagbisita sa munti nilang halamanan, ako mismo nagtanim sa mga paso na ilalagay dito. Gulayan sa paaralan. Tara na! Ang Gulayan sa Paaralan Project ay isa lamang sa marami pang proyekto na maaring gawin sa loob ng isang paaralan. Kung saan magsisilbi itong aral sa mga kabataan na kahit sa mura nilang edad ay namumulat na sila sa tunay na realidad ng buhay na ang lahat ng bagay dapat na pinaghihirapan. Ika nga, kapag may tinanim, may aanihin. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Ilang residente sa Meraville 2 sa lungsod ng Parañaque
ang nagparesponde dahil po sa matagal na nilang problema sa isang creek sa kanilang lugar. Abay maliban po sa nakakasukang amoy, dahilan pa ito para pasukin ng baha ang kanilang mga tahanan. Kaya naman, ang reklamong ito, agad na natin pong nirespondihan. Isang residente ng Veraville 2 Subdivision sa lungsod ng Parañaque ang humingi na ng saklolo sa responde. Batay sa email na ipinadala sa ating programa, madalas umano na pinapasok ng putik, basura at mabahong tubig baha ang kanilang bahay sa tuwing malakas ang busang ulan na nagmumula pa sa creek o sapa. Halos kapantay na rin umano ng creek ang kalsada sa kanilang lugar. Sumbong pa ni Evelyn, naiparating na umano nila sa lokal na pamahalaan ng Parañaque sa pamagitan ng kanilang sitwasyon. Ngunit wala namang naging aksyon ng mga ito. Kaya naman inilapit na nila ito sa ating programa sa pagbabakasakaling mabibigyan ng solusyon ang kanilang matagal ng problema. At para beripikahin ang nasabing sumbong, agad tayong tumungo sa Veraville 2 sa Barangay San Isidro sa lungsod ng Parañaque. Dito buong tapang na lumantad sa programa si Evelyn para isalaysay ang naranasan nilang problema sa creek sa kanilang lugar. Yan ang pinaka-problema ng subdivision namin every time na tag-ulan. Kasi binabaha kami at talaga dito. At una-unang biktima yung lugar dito sa dulo. Ayon pa sa kanya, sa paglipas sa mga taon ay unti-unting lumalala ang problema. Noong una, nung bago kami dito, nababaha pero hanggang kalsada lang. Nung katagalan, lumalaki na ng lumalaki ang tubig. Tumataas na ng tumataas. Kasi habang tumatagal, lumiliit na ng lumiliit ang creek namin dito. Mababaw dahil ang dami ng mga basura. Nung una, na-experience namin dito, it takes mga siguro maghapon munang malakas ang ulan bago papasok ang tubig. Ngayon hindi eh. Saglit lang, siguro mga 20 minutes, 30 minutes. Nako, ayan na. Hanggang leeg po dito sa loob ng bahay namin. Elevated na nga po kami. Alam niyo naman na mataas ang ang loob namin doon sa kalsada. So, kung sa kalsada ka, lagpas tao po yun. Ang una namin yung Undoy. Kami sa First Street, sa Nara Street, yun ang pinakamataas sa subdivision. Ang kuha na yun, umabot pa sa loob ng bahay ko, lampas tao. May sinisid pa nga ako doon na importanteng gamit para maiahon at maiayos. Mabuti na lang at meron kami second floor, kundi napakahirap. Napakahirap na manirahan sa isang binabahang lugar. Lagi ka nangangamba pagka umuulan na. Hindi ako makatulog pagka malakas ng ulan. Grabe. Talagang stressful. Isa pa umanong dahilan ng pagpasok ng mga basura mula sa creek ay ang pagtanggal ng gate na nagsisilbi ng harang nito. Sana medyo naibsan yung problema namin na iyan kung hindi natanggal yung pinaka-gate doon. Kasi pagka yun ay tumaas ang tubig kasi automatic yun magsasara yung gate na pinagawa namin dyan. Kaso may nagpatanggal, kaya bulaga na kami. Lahat na pasok na basura. Nung mayroon pang cover yan, tubig lang. Kunti-kunti lang na walang putik at basura na pumapasok. Ay ngayon, ang tindi. Karamihan nagsasabi, lahat ng basura pumapasok sa amin. Mga kahoy, putik, pumapasok lang sa amin sa loob. Kung wala na yung gate. Kaya sabi ko, kailangan natin balik. Dahil sa naranasang perwisyo sa mga pagbaha, dito na nagpasya si Evelyn na ilapit sa kinaukulan ang kanilang problema. Naghihingi ako ng request na kung magkaroon ng dredging dito sa creek namin kasi yan nga ang problema namin na kung pwede kahit papaano maibsan man lang yung tubig na sa amin dito papasok na kabilis-bilis. Yun. And then walang action eh. It was properly received by the office of the mayor and then ng congressman natin. Co-preference ko sila. Kay Chairman Haplos, one time, nakapanood ako ng live niya. Kasi nagla-live yan lagi sa Facebook. And then nag-comment ako na, Chairman, siguro ang pinaka-problema namin dito, magkaroon lang kami ng dredging. Hindi naman namin maalis yung pagbaha, Kasi kasama na yata yan dito sa
buhay namin. Kaso, ang nangyayari, parang napabayaan na talaga yung creek namin. As in, napabayaan. So, before nagkaroon ng ganito, nakuhanan ko pa yan ng video. Kinuhanan ko pa yan. Kung gaano kababaw na yung creek, halos magpapantay na siya sa daanan namin dito Agad din nakipag-ugnayan ang responde sa barangay San Isidro na siyang nakakasakop sa Veraville 2. At matapos lamang ang ilang araw na ating koordinasyon, napakilos din ang programa ang mga opisyal na nasabing barangay. Paliwanag pa ni Kapitan, matagal ng problema ng pagbaha sa kanilang lugar. Ngunit sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, iba't ibang proyekto ang kanilang sinagawa upang mabigyan solusyon ang problemang ito. Sa pagkakaalam ko, binabaha na talaga Veraville. Pero ditong lately, talagang mabigat na yung baha doon. Lalo na yung nakaraan na nandun pa kami. So lumampas sa multipurpose hall nila. So kung yung multipurpose i-estimate nyo, lampas doon sa goal ng ring nila. So marami tayong ini-improve. Ngayon, talaga namang yung massive collection natin ng basura na nakikita namin talagang malaking problema. Hindi natin na-perfect pero we're doing our best na nagagawa ng paraan. Pero kasi problema natin, may mga upstream tayo, hindi lang naman tayo nagtatapon sa creek na yun. So nagkaroon din tayo ng diversion ng mga creek. One diversion na creek na ginawa ng aming dating mayor, ngayon ni Congressman Edwin Olivares, yung liko-liko na creek, dinerecho. At isa din dyan na napakadaming ginagawa natin na sheet piling. Yung sheet piling, ito yung mga bakal na binabaon sa gilid. Ang nagiging concern lang natin din, na problema rin natin sa sheet piling, yung ating mga kababayan na ikining-encroach na yung kanilang sinagad yung mga bahay nila sa gilid na dapat namang may easement pa. So yun ang nagpapatagal sa programa. Dito na rin inihag ni Kapitan ang ginawang aksyon ng lokal na pamahalaan matapos na maipaabot ng responde ang nasabing reklamo. At isang pumping station ang ipinatayo upang mabawasan ang problema ng pagbaha rito. Sa ngayon, meron tayong pumping station mismo na doon sa Veraville. Sabi natin, hindi foolproof siya na hindi babain. Kasi nagpupush yan Before Veraville, meron pa kami isang pumping station. At after the Veraville, may pumping station pa rin. So para siyang domino na pag umandar siya lahat, nagpupush ng tubig. So meron din siya ng garbage collection doon. May nag-trap din siya doon. Hindi pa lang napaparan siya ngayon kasi tinitrain pa yung mga tao natin na magbabantay doon. Siguro by the end this year, tatakbo na siya. It will lessen talaga yung baha. At saka maganda doon ngayon, mostly yung creek natin, naka-sheet piling na through DPWH and the city government. Tapos ngayon, habang ginagawa nila yung sheet piling, niluluagan din natin yung, pinalalaliman din yung creek sabay-sabay. Ang nagiging problema lang natin talaga ngayon is yung panahon. Isa rin sa mga proposed project ng Kapitan ay ang pagpapataas ng mga kalsada sa mga binabahang lugar sa kanilang barangay. Bukod dyan kasi po, isa din concern ko dito, sana din maunawaan ng ating mga kababayan na hindi natin kayang solusyonan yung mga low-lying. Ang kailangan natin to talaga, i-upgrade natin ang ating kalsada. At isang project na susunod namin dyan para makatulong kami. At ito yung budget ng city government through DRRMO, i-elevate natin yung court nila. Yung court nila mapupunta sa second floor. So para may evacuation tayo ron. Tsaka kung mapapansin din yung sir doon, meron kaming alarm system dyan. Ito yung barangay fund, na meron kaming designated na monitoring doon na nasa CCTV namin, nakikita namin yung water level at ito'y tutunog. Ito'y hudyat na dapat tayo maghanda na. Nagbigay rin umano ang barangay ng mga rescue equipment sa Veraville 2 na kanilang magagamit sakaling may dumating na mataas na baha sa lugar. Yung Veraville nung nakaraang buwan, nagbigay na rin tayo ng mga rescue equipment. Kasi mahirap kasi yung barangay lang So dito kasi pag bumaha, yan pong Equity, Bali 15, Veraville, Salvador, Bali 2. Yung mga nasa left side, mostly talagang yan ang mga medyo talaga lubog sa baha. Hindi natin kayang kontrahin yung nature. Pero yung pabilis na bawasan ng baha sa kanila. Yung pagkabagyo, pagkabaha, mga ilang oras lang, wala na. Yun ang ating target dito kasi mahirap nating sabihin na wala yung baha. Mahirap ipangako sa mga tao. Sina Evelyn, nagpasalamat naman at nagkaroon ng aksyon ang matagal na nilang pinoproblema. Natuwa naman ako. Sabi ko, wow, at last, nabigyan din kami ng pansin dito. Kahit papaano, medyo kami nare-relieve dito sa problema namin na medyo mabigat na sa loob namin na hindi na namin makaya yung
hirap namin dito lagi na. Kanda kuba kami sa pagwalis ng putik at basura, lahat ganun. Right now, ginagawa naman na nila ang dredging ngayon, inaayos na nila, ganun. Pero sana tuloy-tuloy yun, hindi yung tayo magningas kugon. Itong dredging, halos lahat ng mga tiga malapit na subdivision dito sa creek, nag-request sa kanila, iisa. Pansamantala pero makakatulong. Kaya sana magtuloy-tuloy ang aming pagtulong nila sa amin. Ang problema sa malawakang pagbaha ang isa sa matagal ng suliranin ng ating bansa, lalo na sa mga progresimong mga lungsod. Kaya't ang paalala ng Responde, magtulungan ang lahat para mabigyang solusyon ang problemang ito. Na sa huli, tayo rin ang makikinabang. Senate is under attack. Kalma lang po, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. Dahil sa pagiging foreman sa construction industry, isang aspiring Pinoy inventor mula sa lungsod ng Caloocan ang dumulog sa programa para mayatid sa marami nating kababayan ang environment-friendly niyang imbensyon na makatutulong po yan sa pagpapagawa ng sariling tahanan. Ano nga ba ito? Narito at inyo pong panoorin. Isang liham ang natanggap ng programa kung saan ang isang Kirchi Mataro humihingi ng responde para sa kanyang ama na isang aspiring inventor. Kwento ni Kirchi na ang kanyang ama ay nakabuo ng mga friendly alternative materials para sa konstruksyon ng isang bahay at kinakailangan nila ang tulong ng responde para ito ay makilala at maiparehistro. Ang imbensyong tinutukoy ni Kirchi, bumisita ang aming team sa bagong silang sa lungsod ng Caloocan. Dito namin nakilala si Alfred, 50 taong gulang dating foreman sa construction industry. Anya halos 3 dekada ang ginugol niya para maabot ang nasabing posisyon. At bagamat huminto na dala na rin sa kanyang edad, hindi anya nawawala sa kanya ang mga natutunan niyang estratehiya. Ako nga pala si Alfred Flores Mataro. Tatay ko kasi, foreman din kasi yon yan, sa construction. Nakamulatan ko na rin. Siyempre, kapos din tayo sa pag-aaral minsan. Namasukan tayo. Nagbanggit sa akin yan yung kapatid ko na taga Bicol. Yung asawa niya kasi, yun ang nagsisiwids. Ngayon, nung magkita kami, sabi niya, kuya, medyo nagkakaedad ka na. Mabigat ang construction. I-try mo yung seaweeds. Sabi ko, anong seaweeds? Sabi niya, gulaman. Yan ay mga sangkap sa paggawa ng maraming produkto. Ang payong ito ng kanyang kapatid ang nagtulak para subukan niya ang pagtatanim ng seaweed. Sa probinsya ng Quezon, siya namuhunan at nagpalugo nito. Ngunit dahil na rin sa iba't ibang pagsubok, ang kanyang kabuhayan nalugi. Nagkaroon ng krisis sa construction, walang project. Nag-try ako. Ayan, hanggang sa sumulat kami sa BIFAR. Tapos nagkita kami sa Quezon Province. At binigyan kami ng binhi. Marami palang klase ng seaweeds. Tinuro sa amin. Mahigit 800 ang ang klase. Doon ako nagka-ideya. Pero kung hindi nasalanta ng bagyo, yung pananim naming seaweeds, hindi na ako mag-iisip ng iba pa.
Ang sitwasyong ito ni Alfred ang naging dahilan para tumingin siya ng ibang anggulo para makabangong muli. Gusto ko makabawi sa nasirang mga sewage. Dahil hindi na kami bibigyan ng BIPAR eh. One time lang kami bibigyan ng binhi at walang nangyari. Nasira nga ng bagyo. Ngayon, na-disgrasya ko siyang mabuhusan ng parang langis. Ayan, yung langis. Kinabukasan iba eh, hinalo ko lang eh. Parang nagtitrip na lang ako. Lagyan ko nga ito ng ganito, ganyan. Tapos pinahid ko kung saan-saan. Lagyan ko kaya ito ng semento. Dito na sa Maynila, nagsimula siyang mag-eksperimento. Mula sa iba't ibang basura tulad ng papel, plastic at maging mga halaman, sinubukan niya upang mapatunayang epektibo ang kanyang nadiskubre. Sinabayan niya rin ito ng malalim na pag-aaral at research. So binudbud ko lang dyan yung dahon, bahala lang siyang nag-design. Pero ang pinakamaterialis nito, yung mga itinatapon ng tray ng itlog. Nilikha natin ito, hindi para sabihin lang na ito kaya naming gumawa niyan para pagkakitaan. Parang nananawagan din tayo eh. Hindi lamang sariling bersyon niya ng plywood ang kanyang natuklasan. Maging pangpalitada at hollow blocks, may sarili na rin siyang bersyon. At doon sa pang-plastering namin, lagyan mo lang siya ng simento, gamitin mo na. Usually, pagka umorder ka ng buhangin, magpapapinis ka ng bahay, bibistayin, itatapon yun. Pero yung tinapon, binili mo. Dito, sa idea natin, pag ibinigay, hindi mo na kailangan ng tubig. Lagyan mo ng semento, magtatrabaho na ang tao kahit mag-isa lang. Wala nang bistay. Wala nang itatapon. At hindi na gagamitan ng tubig. Ipinakita ni Alfred ang proseso kung paano nabubuo ang ilan sa kanyang mga likha. May mga finished product na rin nakahanda na pinasilip niya sa Responde team. Ito na yung mga hiningi namin sa school na mga papel na halos itatapon na. Ito, isa ito sa sangkap natin. Ito, water lily. Ginugupit-gupit muna namin yan. Pinaka-secret na eh. Yan. At pwede rin tayong gumawa ng hollow block gamit din. Pero pagka may maganda panahon, 2 araw lang siya. Batid natin na ang produktong likha ni Alfred may malaking ambag hindi lamang sa kanyang komunidad ngunit maging sa ating kalikasan. Kaya naman ang Responde, agad na nakipag-ugnayan sa grupong Filipino Inventor Society sa pangunguna ng Pangulo nila na si Popoy Pagayon. Matapos lang ang aming panayam, tumulak agad ang Responde team kasama si Alfred at kanyang asawa sa South Triangle, Quezon City upang personal na may pakilala sa grupo ng mga inventor sa bansa ang mga likha ni Alfred. Dito sa one-stop shop ng Filipino Inventor Society Producers Cooperative kami nagtungo. Agad kaming hinarap ni Popoy at ipiniliwanag ang pangunahing ginagawa ng kanilang grupo. Siyempre, matagal na rin naman ang Filipino Inventor Society. Ang FIS is 1943 pa. Nung tayo ay pumasok at ang gusto ko ay talaga matulungan ang ating mga, lalo na maliliit na inventor natin, talaga pinangatawanan ko na yan, kaya ako nag-set up ng display center at nakipag-tie up tayo sa DOST, no? Na pinaunlakan naman nila at magmula noon, about 12 years ago, marami na tayo natutulungan ng mga inventor at ngayon nga, naku, nakakatuwa dahil makikita mo, sumasabay na ang grupo namin ngayon sa mga pangangailangan ng ating bansa. Well, maraming assistance ang binibigay ng ating DOST, lalo na ang TAPI, ang Technology Application Promotion Institute, na sila talaga yung #1 na dapat mag-promote, mag-apply,
para talagang ma-promote ang ating mga inventor. Ano? So marami tayong natulungan, marami tayong binigyan ng assistance, binigyan ng kung hindi kayang bigay ng DOST at marami reklamo takbo sa akin, ako naman ang tumutulong. Si Alfred mismo ang nagpakita naman ng kanyang mga produkto at nagpaliwanag kung paano ito nabuo. Nice meeting you. Anong pangalan mo, Albert? Alfred Mataro po. Ito po, Sir Popoy. Yung mga use material, tapos may sangkap din ng iba't ibang klase ng dahon at mga halaman. Basta waste material. Waste material. Siguro unang-una yan, yung titignan natin yung kanyang produkto kung patentable. Dahil baka mamaya nga, mag-a-apply ka tapos meron naman nauna sa'yo, pero yung nauna sa'yo, hindi rin naman yan ma-market, di ba? Wala rin siya market. So, ang unang-unang tulong na magagawa siguro, ilalapit niya natin siya sa DOST para matulungan siya para pambili ng mga makina mo, equipment mo, mga devices, para makapagbuo ka. Kasi ang kayang ibigay ng DOST, mga equipment and machineries. No? Loan yun. Hanggang 3 milyon, pwede ka mabigyan. At saka yung pag-aaral, sila na libre, pag-aaralan nila kung ano yung tama para doon sa produkto mo, technology mo. Siguro, pangalawa, yung kanilang assistance sa pagpapapatent. Diba? Kaya lang, it will take time kung doon tayo pupunta. Siguro, sa tulong ko na rin, tulong ng ating organisasyon, baka mapabilis natin. Yung area mo, meron ka bang space, lugar para sabihin natin, magpag-umpisa ka maglagay ng shop para mabuo mo yung mga produkto mo? Dito po sa Caloocan wala pero doon po sa Quezon Province, yung pinanggalingan ko rin, meron po talaga. Hindi, kung doon pa siguro sa Quezon mag-a-apply. So, Region 4 yan, di ba? Opo, Region 4. So, yung director doon, patutulungan ka namin sa director doon na sumulat ka, mag-apply ka, papupuntahan ka namin doon sa Region 4 DOST para maibigay sa iyo kung ano yung assistance na kailangan mo. Sa assistance na binigay ng Filipino Inventor Society, makatitiyak tayong mabibigyan ng tsansa si Alfred at ang kanyang imbensyon na makilala at makatulong sa iba. Atin yung gagawin. Basta sabihin lang natin, makakatulong na linisin ang ating bansa sa aking imbensyon. Kailangan tumbok lang salita natin. Huwag yung masyado tayong... Ganun lang. Okay, thank you. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging malikain at karamihan sa mga Pinoy na ang nais ay makapagbigay ng ambag sa ating lipunan. Talaga namang pinapairal ang kanilang puso't isip para gumawa ng mga imbensyon na tatak Pilipino at makatutulong sa ating lipunan. Ang kanilang higit na kailangan, suporta at pagkilala upang mas marami pa ang imbensyong may sasakatuparan nila sa mga darating na panahon. Kami ang FIS, Inventory Pinoy, Certified E-Responder. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.
Hindi ako marunong sumayaw, ngunit bigla kong gumala nung ikaw na ang may hawak ng aking kamay. Sa pag-arangkada ng kauna-unahang pelikula ng Net25 Films na pinamagatang Monday First Screening na ipinalabas sa mga sinihan sa buong bansa, ay agad itong dinagsa ng mga moviegoers. Libre ang sinihan para sa mga seniors kada Lunes. Ang pelikulang ito ay pinagbibidahan ng mga patikang artista na sina Ricky Davao at Gina Alhar. At sa loob ng higit isang linggo sa mga sinihan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay patuloy na umaani ng samot-saring positibong komento at reaksyon mula sa mga manonood. Marami kami natutunan, masaya, punong-puno, super ganda. Masaya, marami number one. Ilang mga kababayan rin natin ang nakapanood sa pelikula, tulad na lamang sa Gapan Nueva Ecija, na dinumog ng mga kababayan natin kung kaya't patok ito sa takilya. Ang mga taga-Tarlac naman, hindi rin nagpapigil sa bagsik ni Bagyong Guring at sumugod sa sinehan para mapanood ang Monday First Screening. Pami-pamilya ang mga sumugod sa mga sinihan. Iisa ang hangarin nila ang mapanood ang pelikulang pinag-uusapan ngayon, ang romantic comedy film at family movie ng Net25 Films. Maging ang mga magsasaka ay hindi rin nagpahuli sa kilig at inspirasyon na hatid ni na Bobby at Lydia ang mga karakter sa pelikula. Ano ba manligaw ngayon, ha? Flowers for you. At ang Monday First Screening, approve sa lahat ng mga nakapanood. Napakaganda po, napakaganda. Sana may part 2. Kaya't hindi na rin nakapagtataka na sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikulang ito ay numero 1 ito sa takilya, kahit pa may mga nakasabayan itong mga foreign films. Manonood lang kami ng sine. Ay? Umani rin na magagandang reviews ang pelikula mula sa mga kritiko at manonood. Lahat sila ay nagkakaisa na hindi lamang ito pang senior citizen, kundi para sa buong pamilya. Ang iba naman ay napapasana all na lamang kina Bobby at Lydia. At dahil extended sa ilang piling mga sinihan ang Monday First Screening, tuloy-tuloy din ang hatid nitong kasiyahan at inspirasyon sa ilan nating kababayan na kapos sa buhay. Dito sa Divisoria, minabuti ng programa at ng Net25 nayayain ang mga kababayan nating street vendors, pedicab drivers at street dwellers na manood ng pelikula. At take note, nilibre natin sila para sa isang araw na punong-puno ng saya. Si Nanay Corazon, 1979 pa umano, huling tumuntong ng sinehan dahil mas pinili niyang magbanat ng buto para sa kanyang pamilya. Naghanap buhay kasi. May panggastos ng asawa ko kasi ang asawa ko may sakit ng asma. Everyday, 350 ang gamot niya. Bagamat nakapagtapos na ang kanyang mga anak, mas pinili pa rin niya na magtinda ng mga sako bag sa Divisoria. Nakatapos naman sila. Sa hanap buhay ko lang. Yung dalawang anak ko, kay 4 naman sila, nag-asawa, siyempre hindi ako maghihingi. O bigyan ko salamat, o di sa magbigay rin, salamat rin. Makabinta ako ng 500, pambili ng ulam, pambili ng gamot. Si Eric naman, gusto nang manood ng sine, ngunit wala naman siyang sapat na pera para rito. Wala pa akong pera. Minsan dinadaanan ko eh. Pag dinadaanan ko, nakikita ko yung mga pelikula. Tapos balik ako. Pag bumalik ako, ang gusto ko sana, manood eh. Gusto ko dumiskarte. Wala akong... Dati, padyak, tapos isdaan. Magkala kinikita ko lang po. Maliit man ang kanyang sahod, pilit niya itong pinagkakasya para sa kanyang pamilya. Sa may tindahan po. Ang sahod ko lang po, yung 100. Yun, pinagtatagaan ko lang. Kapag kain, walang problema. Pero sa baon naman, okay naman. Kaya't masaya siya nang malaman na isa siya sa napiling makapanood ng pelikula. Natutuwa talaga ako pag napanood kong pelikula. Masaya-masaya ako.
Maya-maya pa, isa-isa nang sumakay ang grupo sa sasakyan na magdadala sa kanila sa mall kung saan sila manonood ng sine. Agad din nating silang inabutan ng masarap na makakain mula sa Mr. Donut. Habang nasa biyahe, ay nakakwentuhan natin si Clergy, ang pinakabata sa grupo. Inamin niya sa responde team na hindi pa siya nakakapasok ng sinehan ni minsan. Hindi pa po. First time pa lang po. Tapos po sa panggastos po sa araw-araw. Kwento pa ni Clergy, lumuwas siya ng Maynila upang makatulong sa pamilya nila sa Mindoro. Sinama lang po ako ng kuya ko po dito sa Manila. Dati po akong pumapasok, tumigil na po ako. Ngayon, sinama ako dito ni kuya po, kapatid ko po, para magtrabaho na lang. Para makatulong po sa pamilya. Wala pong trabaho si nanay, nasa bahay lang po. Tatay, wala na po eh. Kami na lang po yung nagtatrabaho, nagtutulungan ng magkakapatid. Hindi rin umano malaki ang kinikita nila sa probinsya. Ang isda po, mga konting pagkakakitaan, yun lang po, yung mga hanap buhay lang sa amin. Tulong-tulong sa yung hanap ng nyug, magkopra po, saka mag-uling. Minsan sapat, minsan kinukulang pa rin po. Kaya nag-decision kami na mag-ano na lang sa Manila para makatulong po. Nakakatulong naman po kahit papaano po, nakapagpadala din po kahit magkano. Para sa tustusin po sa bunso ko pong kapatid nag-aaral. Kaya lubos ang kanyang kasiyahan na sa wakas ay makatutungtong na siya ng sinihan para sa showing ng Monday first screening. Kasi hindi ko ma-explain yung kasiyahan po. Kasi pamula bata po, hindi pa po nakapanood ng sine. Sa mga, nanonood lang ako, mga Facebook ng ganyan. Minsan nga po nahihili ako eh, kasi sila nakakapanood ako hindi. Gusto ko po sanang, so wala po eh, kapos po sa budget. Kulang pa po sa pagkain na araw-araw. Pagdating sa mall, kitang-kita na excited ang lahat na makapanood ng pelikula ng Net25 Films. Agad tayong bumili ng ticket. At syempre pa, hindi mawawala ang popcorn na kanilang pagsasaluhan na mala Bobby at Lydia ang peg sa sinihan. At maya-maya pa, isa-isa na silang pumasok sa loob ng sinihan. Habang kumakain ng popcorn at magkahawak ang ating mga kamay. Gusto kong gawin natin ang lahat ng gusto nating gawin sa nakikirap ang ating buhay. Gusto mong ipamukha sa akin na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng kasama sa buhay. Devotion. Yun lang ang gusto ko. Someone who will be devoted to me and someone that I can devote what's left of my life. At matapos ang pelikula, ang lahat ay nakangiting lumabas ng sinihan. Nagpasalamat din sila na kahit na sa maikling oras, nakalimutan nila ang problema at pagod sa pagtatrabaho dahil sa panunood ng Monday first screening. Masaya, sir. Masaya. Masaya, sir. At saka ano yung pinanood namin, nakaka-inspire. Relax lang, kahit konti, nakakaiyak. Sobrang saya-saya na walang problema na. May aral. Aral. May aral din na nakuha sa pamilya kahit ako wala nang biyuda na ako. Salamat sa iyong ikuan sa amin. Maraming salamat sa iyong pagpapanood sa amin. Salamat po sa inyo. Thank you, maraming salamat po. After 60 years, I hope to learn more in life. Bawat isa sa atin ay may naghihintay na Bobby at Lydia. Pero higit sa kilig at saya na dala ng pelikula ay ang pagkakataon na ito na ibinigay ng Net25 at Responde na makapanood ng isang dekalidad na pelikula na magpapabaon sa bawat isa sa kanila ng inspirasyon at aral habang patuloy nilang haharapin ang hamon ng buhay. Monday, first screening. Ay!
Kung kayo po'y may nais sa isumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga sangut-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Alex Santos at itong Responde, mata ng mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan.